Hello, hello, hello. Good day mga Airsoft. Good day mga ka-big man. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Tama na ba sa kalye? Sa muli kong pag-atake, kabahan ka at pagsisisihan mo kung bakit baka sabihin na nagalbahin na lang nalahimik. Nagamong ka ba? Baka mo lang nilagay sa nangipinit. Di ba dati mo na sinubukan mo na pero wala maganda. Ginamit mo na mga letra kung ulaban na ka sa larangan na na ay di ka mapakinggan ng mga kabataan para di ka tularan. Kasi nga, di ka naman napapagas sa ganito mga pagkita ka pang nagawilaan. Hindi mo na, panabuhat na pag kumuhalata ng mga tao di ka pa rin nagbago. Tangina, matapagkatigibin na naman na babili ba tagin papakatubit na namin pang-profit to me. Ano na siya naman, no, never been, never will or will. Shit man sa ligasya na namin, pwede ba? Pakinulitan mo kung sakali ko tuloy-tuloy na pamalik para masaya. Para na sa ganun kung isa na ko lang pag-ibig Okay mga rolling. Goodbye. Kim Yang. Sa mga lumabagsak ng instrumento, kapamalasang makabago, sulatan, simulan natin sa 50%. Kung parang si Tagurong na kung ugatan, pero dito para mataas enerhiya. Kung sa wala wasto na mga tumatay, at sumatutan, di ma-estima tayo, ligigin mo, kung sa laban natin tulakan, tanong nyo kung lalabanan sa labo ng utakan, kung panay mga bakante ka parang paupahan, kayo nang natikman nila, kung tingnan lang itaan, nalibutan na nila, paan nila sa lupaan, yun na rin siguro yung nag-iisang dahilan, bakit Pilipin na balik ako sa sagupaan, ako'y parang si Siyang Sangbibaan, ay gustong tapusin sa mapayapang usapan, bakit di ka nakinig, umpisahan mo ng silipin ng larawan, ng inyong katapusan, bakit stilo ko wala sa Kama Sutra, pag tumira to nila, labasan nyo pasukan ng mga dugo, para ka tinatagusan, pero di maagapan kahit meron pa sa torto, di nyo ko kilala, ako isang kolektor ng mga bulang, para sa aking aparator, nagabira ng mga tirador, makakasor ng paglalakbay ko, mga transporter, mga rhymes ko ay laging turtle, ako pinuspon na nasong transformers, di karaniwang vampira na para public, tawagin mo kung Daywalker, professional bulletin, pagkabulat na lalakad lang mo na Daywalker, game. Saking tanggal yung angas mo kapag nagkasubukan. Walang panamad yung estilo mo, nakapikat lang. Itatagal ang mga to hanggang magkaubusan. Dalamang naman kayo o laro pasuputan. Babawi lang kapag kamilyo views na ang naabot. Kaso na mga bobong rapper na di makasagot. Nakakaumay daw ang distract at nakakabagot. Ang daming palusot, ayaw pang umaming takot. Huwag ka mga pendeho, kilala nyo pa ba? Ang mga nagpasimulo, ang mga nag-umpisa, mga naunang pumalasot ng insulto mong naon at May nabigay. May nabigay. Okay, hello, hello, hello sa inyo mga ka-Airsoft. Another day, another ka-Airsoft, and today is Thursday. Okay? Review and unbox tayo ng mga unit ng ating ka-Airsoft. Special episode to. Bakit? Battle of the Godfather. Okay, no? Napakalupit, The Godfather, version 1, version 2, and 5.1. Nasa ating harapan mga ka-Airsoft. Gugulantangin tayo. Ipapakita niya kung gaano siya kalupit. Ipapakita niya kung gaano siya katindi. At ipapakita niya kung gaano siya kalakas. Hello po sa inyo lahat, no? Hello po sa mga ka-Airsoft kong Seaman. Hello po sa mga ka-Airsoft kong Engineer. Hello po sa mga ka-Airsoft nating Doktor. Hello sa mga ka-Airsoft nating Pulis.
rockin' with the D.R.E. Hello po sa mga ka-airsoft natin. You know I'm rockin' with the D.R.E. Hello po sa mga ka-airsoft natin na engineer. You know I'm rockin' with the D.R.E. Sa mga ka-airsoft natin construction worker. You know I'm rockin' with the D.R.E. Sa mga ka-airsoft nating security guard. You know I'm rockin' with the D.R.E. Hello po sa inyo lahat ngayon. Review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Somebody once told me the world is gonna roll me. Okay, hello po, shoutout. Good day and good afternoon, Tojo Kamagong. Opolompon Leyte. Unit ng ating ka-airsoft, no other than... Nako, napakalupit nito. This is the Godfather, version 2. 6.0 by the KJ Works, the KP19 series, no? Napakalupit, napakaganda. Ewan ko ba, talagang kinakahumalingan to ngayon. Natataranta ang lahat, nagmamadali ang lahat na makakuha ng mga Godfather edition natin, no? Darating kasi ang Holy Week. Siyempre, pag Holy Week, kailangan may lalaruin. Para masaya, para maganda, kailangan may mapaglilibangan. Okay? Ka-airsoft natin, Tojo Kamagong, ito na po yung unit mo. Ide-demo yung test part ko. I-review natin maya-mayang konti. Okay? Shoutout, Irvin Coronel of Indangan, Buhangin District, Davao City. Shoutout, Irvin Coronel. Okay, ang kanyang unit, no other than that. No other than the KP19 series. This is the Godfather 5.1. What is good and special about this? Malalaman ng ating bossing mamaya. Kung bakit ganun na lang kinakahumalingan, kung bakit ganun na lang ginugusto, kung bakit nagmamadali yung mga tao dito sa unit na to, malalaman nyo in just a while, okay? Then, last but not the least, shout out David David Castro of Itogon, Benguet. Ayaw. Okay, another the Godfather, the original, the 6.0, the KP06 by the KJ Works, no? What is good and special about this? Solid na solid to. Malalaman ninyo maya-maya lang ng konti, no? Okay, so tatlo ang ating mga unit na item for shipping. Mga ka-airsoft, meron nga pala akong konting advisory sa inyo, no? Sobrang init ng paligid. 42 degrees Celsius ang temperature natin sa labas, no? Nag-advise sa amin yung mga courier, medyo ang pag-pick up nila ng mga parcel is sa hapon na lang gaganapin. Kasi mga ka-airsoft, tao lang rin po yung mga courier natin. Naiintindihan naman natin sila na syempre, yung init kasi, no? Yung init ng panahon. Talaga naman mga ka-airsoft, no? Ibang-iba ang init ng panahon ngayon. Talagang, mahapdi sa mata. Kaya mapapansin nyo, itong eyeglass ko is wala namang grado to, no? Eye protection lang to sa UV rays, no? Nagawa ng araw. Ito is protection lang to. Kung mapapansin nyo, umiitim, dumidilim to, no? Dumidilim kasi nga, dahil, pag nasisinaga ng araw, dumidilim yan. Eye protection lang yan, no? Yung mata natin is wala pa namang grado, kaya tayo nagsusuot ito to protect, yung mata natin doon sa UV rays na hatid ng araw. Yung sobrang sinag, sobrang liwanag na hatid ng araw, no? Kaya ngayon mga airsoft, ayun, nag-advise yung mga courier natin na kung pwede raw sa hapon sila magpi-pick up kasi init na init talaga. No, kawawa, nakakaawa sila kasi sobrang sobrang init ang nangyayari talaga sa paligid ngayon. Okay? Hello sa inyo mga airsoft. Okay, ngayon, tatawagan mo na si Mama? Nasin niya na. Nasin niya na? Tawagan mo. Para masigurado natin, no? Okay, ngayon, dire-diretso na tayo. So, review and unbox tayo. Okay, stay hydrated, mga airsoft. Payo yan ng ating ka-airsoft, Alan Villaris. Hello, Alan Villaris. Magandang tanghali sa'yo, brother. Okay,
Okay, mga Airsoft, this episode is the Battle of the Battle of the Godfather. Kahapon nga pala ginabi ako, no. Ginabi ako kasi nag-deliver tayo, pumunta tayo sa mga ka-airsoft natin diyan sa lugar ng norte. Another successful journey kasi 4 ang ka-airsoft natin na pinuntahan natin to serve yung order nila, to review and box yung mga order nila. Yung mga unit nila is nauna na sa kanila, sa totoo lang, no? Nauna sa kanila, so pinuntahan lang natin sila para dun sa unit nila na ma-review natin, no? So, okay, nasa na ba tayo? Dire-diretso na tayo, simulan na ba natin or may mga tanong tayong kailangan sagutin, no? Okay? Wala pa naman. Mamaya pa siguro magdadatingan yung ating mga ka-airsoft, no? So, let's begin, mga airsoft. This is... Ano ba unahin natin? Sige, unahin natin yung pinaka mababa. Okay, this is the 5.1 Godfather. Okay? We call this as the Godfather dahil sa taglay niyang lakas, nagtatamo siya, kumbaga meron siyang taglay na lakas at the same time tibay ng unit. Okay? The Godfather na 5.1, the best to kung gagamitin ninyo, kung ang paggagamitan ninyo is the best to kung paggagamitan ninyo is daily pistol, no? Napakalupi ito, napakaganda, napakalakas. Upgraded pa. Kung pang daily pistol, go for this. Pero kung pang compete, go for the 6.0. Talagang ibibigay niya sa inyo yung hinahanap nyo. Pero kung daily pistol na pambaragan, the best talaga to. Hindi kayo magsisisi. Bakit? Number 1, karga niya lahat ng upgrade na talagang kailangan. Number 1, naka-fixed outer barrel. Number 2, naka-fine tuning, naka-trigger jab, naka-half up rubber. Okay? Karga na niya, mga airsoft, adjustable trigger, lahat. Competition trigger, tapos competition grade na rin kahit papano dahil naka-bypass na yung beaver tail. Pansinin nyo. O, di ba? O, yan. O, di ba? Normally, katulad nito, ito kasi hindi pa siya competition grade. Pero, still, ang hinahabol mo naman dito, firepower. Normally, ang mga 2011 may beaver tail. Kailangan mape-press mo firmly para mag-fire. Pag hindi mo na-press, hindi siya magpa-fire. Kailangan mo, di ba? Pero ito, dahil mga competition grade, kahit hindi na siya na-press yung beaver tail, talaga magpa-fire siya. What is good and special about this is full steel to. No? Kumpara mo sa iba, ayan, no? Purong bakal. Dumidikit siya sa magnet dahil nga purong bakal siya. Okay? Hindi katulad ng mga WE. Ito, si Irvin Coronel, sa totoo lang, to ang una niyang unit na napili is the T-Rex High Kappa. Okay, no? Then last minute, pinaliwanagan natin siya. Okay lang naman kung gusto niya yung T-Rex, pero di hamak na mas okay kung ito ang pinili niya. At doon nga siya nag-come up. Ito ang napili niya, no? So, dinisregard niya na yung T-Rex. Ano ba ang pinagkaiba ng T-Rex dito? Milya-milya, mas malayo to. Kasi itong unit na to, pwede sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg. Pangmalakasan talaga itong mga unit na to. While yung T-Rex High Kappa is good only for 12 kg yun. Okay? Ngayon, hindi ganong kalakasan yun, compare mo dito. Kasi ito tumutungtong na sila ng 400 FPS yung full upgrade. Ito full upgrade na to Kumbaga kaya matindi na FPS nito. Yung T-Rex kasi sa totoo lang, medyo nalalambutan ako sa pyesa. Okay mga Arsa pa, opinion ko to. What I'm trying to say to you is yung based dun sa daily experience ko dun sa unit. Okay? Ito, so far, so good, walang problema. Lahat ng nakakuha, nag-i-enjoy. Sabi ko nga sa inyo, ang hawak ko nito is 40 pieces. Ngayon, nagtataka ko, ang nandito na lang is 19 pieces. 40 pieces, 19 pieces na lang. Ang Shadow 2, ang hawak natin, 80 pieces. Ngayon, ang nandito na lang is 5, 10, 15, 20. 20 pieces na lang. Okay? So, napakabilis, napakadami, napakatindi ng mga bumibili. It is because ito yung mga unit na best of the best talaga. Actually, pag naubos to, bababa tayo dun sa mga lower unit.
no? Siyempre, lower unit, mas low ang quality. Mas low ang price, mas low ang quality. Ito mga unit na to kasi mga premium na to eh. Ito yung mga tipo ng unit na gusto mo, kaya mo siyang makasama for the next 10 years, 15 years. Bigyan mo lang siya ng proper maintenance, talaga magsasama kayo ng matagal nitong unit na to. Okay? This is the 5.1 unit ng ating Airsoft, Irvin Coronel of Davao City. Okay, look pala din ng bala. Okay, so let's begin. Mga Airsoft, pag ganito mga unit nyo, ang the best na bala na gagamitin nyo rito is .30 to .35 up to .40. Okay? Itong mga unit na to, na ilalabas niya yung full potential niya, yung lakas niya, yung galing niya, yung half D niya sa .25 and .30. Okay? Sa .20, bibigyan ko pa rin ng .20 as previous. Yung .20, standard lang yon. Medyo hindi ka mag-enjoy kung mahangin ng paligid. Pero still, talagang ano, walang bagay na hindi mo magugustuhan talaga dito sa mga unit na to, no? So ngayon, hindi ko lang alam kung bag ako. Check mo nga. No? Hindi ko alam kung hindi pa ba nakapag-ano si mama mo. Hindi pa, no? Kaya pala no? Nagpapaano na to. Ha? Oo nga, baka nakasalang na, nagpapadentist na, no? Okay, sige. Okay, no? So, hindi ko na papatagalin. Review and unbox na tayo, ha? Hindi ka ba marunong? Dala ba niya yung mga phone? Hindi, cellphone na lang. Tignan mo nga doon. Tignan mo doon. No? Review and unbox na tayo ng mga unit natin. Pero, syempre, gusto ko, mga Airsoft, pag nagbablog ako, mag-participate kayo, magtanong kayo, yung sa tingin ninyo na mga question na magiging kapaki-pakinabang, question na talagang kapupulutan ng aral, no? Batuhan nyo ako ng mga question na gano'n para maganda ang ating kumbaga ang ating vlog, di ba? Kumbaga yung vlog kasi natin, mga Airsoft, talagang kinakapulutan ng aral eh. Yung vlog natin talagang masasabi natin na one of the most famous na event na daily review and unbox na nangyayari everyday is itong vlog ng Big Man, di ba? Okay, so let's begin. Kunin natin ang magazine, sprayan natin ng silicone oil. Hindi pwedeng mawala ang silicone oil sa Airsoft natin kasi pag nawala ang silicone oil, pag nawala ang silicone oil sa Airsoft natin, putya, wala na mangyayari. Ang mangyayari niyan yung Airsoft natin, wear and tear. Press the valve, then spray. Okay, after that, okay na. Dito rin sa ilalim. Okay. Then, kunin natin yung gas, mga Airsoft. As I have said, 12 kg, 14 kg, pwede rito. Gamit tayo ng 14, pang malakasan. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Nilagyan natin, mga Airsoft, para ano? Sorry. Yung 2 seconds is enough para sa isang full rounds, no? Ready mo yung chrono natin. Okay, chrono natin. Sabi ko nga sa inyo, itong mga unit na to pang malakasan. Hindi kasing lakas, hindi kasing ganda to ng mga WE, ng mga WE, ng mga double bell, ng ENC. Matitindi, milya-milya ang layo nito dun sa mga unit na yon, ha? Itong mga unit na to pang matindihan, so deserve niya talaga yung presyo niya, okay? Hatak pababa, put your right thumb here. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo mag-enjoy, gamit ka nito. Pero kung halo-halo, dapat to 0.20 lang to eh. Nirepilan. Halo-halo, may 0.30 siya. Ba't ganon? Dapat 0.20 lang to. No, 0.30. Hindi, ito. Hindi, susunod ito. Ayan o, nakalagay o, 0.20. Ha? Huwag nilalagyan ng ibang bala to. Ayan o. Kitang-kita ko kasi yung kulay dark eh.
Tama ka. Susunod, sabihan mo nga yung mga tao, 0.22 dapat ha. Then, lagyan natin ng 0.30, okay? Papakita ko lang sa inyo kung gaano kalakas to, no? Di, high FPS setting na to mga ka-airsoft, kaya malakas na talaga. Okay, kunin natin yung unit, kasa natin, i-lock manually, lagyan natin sa slide stopper ng silicone, then lagyan natin sa nozzle. After that, okay na. Release, then rest. Pasok ang magazine. Kasa. Ready to fire, okay? Firing tayo, no? Dali. Hindi ko alam, halo-halo to. Firing! Ano? Go. Okay? 459. 459. Grabe, di ba? 5.1, 459. Firing! Wala, ayaw. Wala. 442. Oh, ilan? 442. 442. Wala. Ilolo ko. Ilolo ko. 432. Oh, di ba? So, 451 kanina. Oh, 451 para sa isang pistol. Di ba? Dito lang nagaganap yan sa Big Man. Dito sa Big Man, pag sinabing upgrade, talagang ibibigay natin. Dito sa Big Man, pag sinabing high FPS, talagang bibigay natin. Ang mga rifle, normally, 400 to 420. Pero, malakas pa sa rifle. Okay? Firing tayo. Firing! Open slide kasi wala na bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. Hatakin. Then, rest the hammer by pressing the trigger even without pressing the beeper. Okay. Okay. Unit ng ating airsoft. Irvin Coronel, Davao City. Ito na po yung unit mo for packing and for shipping. Okay, so ngayon, dire-diretso pa rin tayo. Dire-diretso tayo. Okay, Bahay Kubo, mag-message ka. Hindi po tayo nagbebentahan sa comment section, no? Mag-message ka dun sa mismong page para malaman mo kung paano, 'di ba? Kung paano ang transaction, kung yung buong detalye, okay? Mag-message ka, no? Hindi ka mapapansin diyan sa comment section. Okay, so ito unit na to, still napakatipid sa gas, naka-fine tuning, naka-trigger job, tignan nyo. Ang dami, di ba? Oh, ang dami. Ganon katipid, ganon katikas to. Pag hindi na gagamitin, itatabi na, make sure wala lamang bala at wala lamang hangin. Oh, yun, dami. Naka-fine tuning kasi, naka-trigger job, kaya napakatipid nito. Unit Atik Airsoft, Irvin Coronel, Davao City. Okay, next unit. Alisin mo muna itong mga to. Okay, next unit. I-ano mo na yan, ha? Ibag mo na. Ha? Next unit natin, Tojo, Kamagong, of Palampon, Leyte. Okay, unit niya, nakikita nyo naman, this is the Godfather 6.0. Napakalakas, napakatindi. Controversial, ito yung unit na nagpataob doon sa brand natin na No Bridge, no? Although maganda naman si No Bridge talaga, it's just that medyo pricey talaga siya. Pero nung lumabas to, lahat ng kayang gawin ni No Bridge, kaya niya. Kaya the best na the best. Kaya sikat na sikat yung unit na to. Okay? So let's begin. Ulit. This unit, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, hindi siya naka-half rubber, naka-hammer protection pad lang pala. Okay? So soon, pag gustong i-upgrade, libre lang naman, half rubber and anti-freeze nozzle, yun yung mga susunod na upgrade mo. What is good and special about this? Tulad nung kanina, nasa na, magnet, ayun. Tulad nung kanina, full metal, full steel. Okay? Yung iba full metal pero alloy, pero ito full metal, full steel. Okay? Kaya mag-enjoy, sigurado yung ating airsoft dito. This unit is capable of 12 kg and 14 kg, kaya pang matindihan, pang malakasan. Okay? Ngayon, dako na tayo dun sa main event. Lagyan natin ng silicone oil to. Press the valve, then spray. Okay. Then dito rin, sa ilalim. Alasin pala natin to. Ang lamig na ng magazine natin. Baka hindi mag-perform na maganda to sa chrono.
Lamig, super lamig. Okay, lagyan natin siya ng 0.20. Naiinis ako sa 0.20 natin. Susunod, huwag niyong paghahalo-haluin, ha? Okay. Pump lang, lagyan natin. Tapos, tulad nga ng sabi ko, the best tong bala na to sa 0.25 and 0.30, ha? Kaya yun ang gagamitin nyo rito. Maximum rounds is 27. Napakasarap nitong unit na to, mga airsoft, no? Okay. Yan. Tapos, lagyan natin ng gas. Ang gas na gagamitin natin sa kanya, 14 kg. Tignan natin. Ay, dapat pala hindi ko muna nilak. Medyo mahigpit. Bago kasi. Dali na. Flat screw. Pag ganyan talaga pagbago. Lagyan natin ng gas. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang. Sakto na yun. Actually, 2 seconds nga mga airsoft. Sobra-sobra eh. Ayan. Then, balik natin base pad. Okay, yan. Ganyan, itsura niya na. Ganyan. Ngayon, Lucas, medyo ano mga muna. Ano ang lamig ng magazine, nakakainis. Hindi makakakuha ng eksaktong chrono, ano yan. Tapos kunin natin yung unit. Pagkakuha ng unit, kasi natin manually, ilock manually, tapos sprayan natin sa slide stopper. After that, sprayan din natin yung nozzle. Bakit importante ang isang silicone oil? Asan ang basa? Importante ang silicone oil, mga airsoft, para yung unit natin, ma-reduce natin yung wear and tear. At the same time, walang leak yung magazine natin. Yung mga magazine natin, marami siyang o-ring. So, pag maraming o-ring, maraming rubber o-ring, maraming chance na mabitak yon, mabitak due to exposure sa chemical. No, yung rubber kasi eventually nagiging brittle, lumulutong dahil sa chemical na dala ng green gas. Para maiwasan natin yon, kailangan yung unit natin laging equipped with a silicone oil. Pag hindi siya equipped with a silicone oil, talagang malamang sa malamang bibigay siya, no? Okay, ito rin. Okay? Okay, so ito yung magazine natin. Nilagyan natin ng gas. Pasok natin sa unit. Basta. Ready to fire. Mamaya na yan, look. Chrono muna tayo, look. Okay, chrono tayo. Go. Firing! Lolo ko. Ba't wala? Ano ba naman tong chrono na to? Nakakainis. $453. 453. Actually, mga airsoft, no, tansya ko mga nasa 470. Kaya lang, bago kasi mag-response tong chrono natin, pumutok na siya ng mga 5. Pero yung unang putok niya nasa 470 yan. Promise, no? Kasi expected na natin na mas malakas to dahil mas mahaba. 450 yung start ng 5.1 kanina eh. 6.0 to. Mga nasa 470 to, no? 470 to 480. Kaya lang, nagloloko kasi chrono natin. Firing! $450. 50? Oh, kita nyo? Nagloloko yung chrono, nakakainis. Tapos, ito, hindi ko pa alam. Ayan. Siguraduhin na to, wag lalagyan ng 0.30 ha, na bala ha. Nakukonsume ako, merong naglagay dyan eh. Merong naglagay dyan. Okay, so 450, pero don't worry, 470 yan or 480. It's just that, nagloloko lang kasi yung chrono eh. Kumbaga, ang tagal bago mag-response eh, no? Okay, anyway, firing na tayo mga airsoft. Firing! Sarap, ang lakas oh. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating airsoft, Tojo, Kamagong, Off, Palumpon, Leyte. Okay,
wala ng bala, ang gagawin, ay pag itatabi na, ang gagawin, dapat walang bala. Next thing to do, pasingawin ang hangin, kasi hindi pwedeng itago nyo yung unit nyo ng matagal na panahon na may hangin. Pasingawin, press. Ang dami nito, tignan nyo. Ang dami, di ba? Ito, yan. Unit na ating airsoft, naka-fine tuning, naka-trigger job, lahat ng upgrade nandito. Unit na ating airsoft, Tojo, Kamagong, o Palumpon, Leyte. Ito na po for packing and for shipping. Okay. Next unit natin and for the main event, no? So, this is the unit. Unit ng ating airsoft naman, no? From Itogon, Benguet, David Castro, the original Godfather series. Okay, let's begin. What is good and special about this? Yung mga dalawa, mga nauna competition grade. Sa firepower, dun bumabawi ito. Halos ito, ang lakas nito. Napakalaki ng slide nito. Yanig ang buong katawan mo sa tuwing puputok ka rito kasi dahil nga sa laki ng slide niya. This is a 6.0 pa rin, no? Pasok pa rin to sa Godfather family. What is good and special about this? Number one, napakatindi. Naka-upgrade, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-half-up rubber. Naka-fix outer barrel, fine tuning, trigger job, naka-anti-freeze nozzle, naka-hammer protection pad. Hindi lang siya naka-half-up rubber. Okay? So, napakalupit nito, napakatindi. Wala ka nang hahanapin pa rito sa unit na to. Ito yung tipo ng unit na gusto, solid. Medyo hindi siya ganun ka modern look, pero still, the best siya. Part of the 2011 family pa rin to. Okay? Ngayon, kunin natin ang gas natin, 14 kg, upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Enough na yun. Then, lagyan natin ng pang-chrono. Pump lang. Okay, then, lagyan natin ng 0.30 grams, no? Para masarap yung putok niya. Kaya natin nilalagyan ng 0.20 kasi iko-chrono natin. Pero kung hindi naman iko-chrono, straight 0.30 nilalagay natin. Bakit 0.30? Sa lakas nito, mag-e-enjoy ka lang rito pag ang bala mo mabigat na. Pero pag ginamitan mo 0.20 to, medyo magwawabol, hindi ka rin mag-e-enjoy. Pero pag 0.30, 0.35, the best na the best. Pasok! Ay, hindi ko nalagyan ng silicone oil. Bayan. Lagyan natin dito, lagyan natin din sa nozzle. Hindi ko nalagyan. Mamadali eh. Okay, then release, then rest, pasok. Kasa. Ready to fire. Chrono natin. Sana wag naman magloko yung chrono. Firing. Lolo ko. 489. Grabe. Yung una, 451. Yung pangalawa, 471. 489. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Solid na solid talaga to. Malayong malayo sa mga rifle na stock. Diba? Kaya napakatindi, napakalakas. Classic na 2011 Godfather 6.0. Firing. 460. Ayan, 460. Firing. 479. 479. Firing. 476. Grabe. Stable siya, no? Sa 470 something, no? Pero nagsimula siya 489. Grabe. Wala na tayong magagawa doon. Talagang napakalakas ng unit. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Grabe yung mga unit natin ngayon. Hindi na lang tayo nag-e-enjoy sa mga 300 plus, no? Talagang isinasagad natin yung limit. Bakit natin na isasagad? Kasi naka-fine tuning, naka-trigger job to. Kaya na itataas natin ng gusto yung FPS. Naka-fix outer barrel pa, di ba? Every time matapos maglaro, Sir David Castro, ito na po yung unit mo. Okay, every time matapos maglaro, always release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, siguraduhin walang bala at walang lamang hang. Uy, meron pa ha. Sorry. Okay.
Sigurado yung walang bala at walang lamang hangin pag itatabi na. Press the valve. Oh, yung daming laman. Okay. Unit 2 ng ating airsoft, ready for packing and for shipping. Tatlo yung for shipping natin ngayon na i-demo yung test fire. Mamaya try natin ma-demo yung test fire na yung order na rifle. Okay? Ipapakita ko sa inyo yung difference ng rifle and pistol. Yung rifle natin mamaya upgraded, no? Hindi siya 400, hindi rin 420, mas malamang, mas mataas din. Okay? Unit ng ating airsoft for packing and for shipping. Okay, bago tayo magpaalam. Okay, pwede po bang pang-aso, sir? Saan tayo makarefill ng bala, sir? Bahay kubo, siguro wag ka na lang mag-airsoft, no? Maraming mga dog lover dito. Kung bibili ka ng airsoft para sa aso, kahit ako dog lover no? Kung bibili ka ng airsoft, gagamitin mo, mukhang wala ka, medyo hindi tama yung mindsetting mo, no? Yung airsoft hindi ginawa para bumaril ng aso ng kahit anumang buhay. May buhay ang aso, wag mong barilin, may lata naman diba? Payag ka, sasabihin ko, yung ikaw ang tatargetin ko. 'Di ba ayaw mo? Kaya yung airsoft hindi para sa aso. Kung para sa aso, ang pagbili mo, huwag ka na lang bumili, no? Kasi baka mapahamak ka pa. Kung ang paggagamitan mo ng airsoft yung aso, mapapahamak ka lang, brother. Huwag kang bibili, no? Kasi baka ma-videohan ka, mag-trending ka pa, no? Ginawa ang airsoft hindi para sa aso. Huwag kang bibili, boss. Mapapahamak ka lang. Okay? Okay, so unit natin mga airsoft for packing and for shipping. Pakisabi, paki-block yun. Yung bahay kubo. Unang-una, iba yung takbo ng utak. Pangalawa, using dummy account. Diba? Wala namang pangalang bahay kubo, diba? Sige. Paki-block yan, pakisabi. Hindi natin kailangan sa page yan. Lokong putya. Mga airsoft, huwag kayong babaril ng aso. Huwag kayong babaril ng pusa. Putya, ang daming cat lover, ang daming dog lover. Pagbibigay respeto na lang sa mga kapwa natin, yung bagay na gusto nila, yung bagay na mahal nila, huwag mong sasaktan, huwag mong babarilin, no? Paki-block yon. Hindi ko kailangan ng ganyang follower. Yung mindset ng utak iba, malala, no? Matindi. Okay guys, yun lang muna. Have a blessed day po sa inyo lahat. Hindi muna ako magpapaalam ng closing na paalam natin dahil mamaya magkikita-kita pa tayo. Thank you and have a blessed day.